Bangsamoro ngayon. Tinig ng Kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyo Kulungunon at magandang gabi sa madlang tagapakinig ng programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ako po si Jun Enriquez. Makakasama niyo po kami sa loob ng isang oras. Ito po si Noreline Bilwal. Ngayon ay pag-uusapan natin ang natural at man-made calamities na nangyayari sa ating mga barangay. Tama ka dyan, Nor. Dahil ang episode natin ngayon ay kalamidad. Dapat paghandaan. Dito sa ating lugar ay madalas tayong nakakaranas ng pagbaha. Lalong-lalo na sa mga low-lying areas. Sa Mother Poblacion 1, 2, 3, 7, 8, 4, 9 sa Cotabato City. Tulad din ng Biniruan, Indy Avenue, supermarket sites, Tamuntaka 1, 2, and 5, Bakua 1, Kalanganan area, Rosario Heights 3 and 6, at sa Sultan Kudarat naman ay sa mga barangay ng Salimbao, Bulalo, Gang, at marami pang iba. At meron din kasamang June sa mabababang lugar na umpi gaya ng barangay ng Nuro, Sampart ng Blensong, Nangi at Borongotan. Pero ang tanong naman dyan, kasamang June, ano ba ang ginagawang pagtulong ng lokal na pamahalaan natin? Alam mo, Nor, nagbibigay rin ng tulong, no? Ang mga opisyalis ng ating barangay, ang mga mayors natin, andyan din ang DSWD, at iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Tumutulong din ang Mindanao Tabang Bakwit, ang KFI, ang MUSIP, INGOs, United Nations, AUSAID, European Union, at mga non-government organizations, people organizations, civil society organizations. Sila ay nagbigay ng mga pagkain, dilata, bigas, damit at iba pa. Oo nga naman, kasamang June, ano? Kaya ngayong gabi ay ating tatalakayin ang mga plano at gagawing inisyatibo ng ating lokal na pamahalaan at mga partners nila tungkol sa kanilang paghahanda sa darating pa na mga kalamidad. Aside pa rin dyan, Nor, pwede rin natin malaman kung ano rin ang mga inisyatibo na nagawa ng ating lokal na pamahalaan noong nakaraang taon, no? Gaya ng mga opisina ng Department of Social Welfare and Development, DRRM Office, itong Disaster Risk Reduction and Management, mga NGOs at iba pang naging sponsors at donors sa nakaraang taon sa nangyaring kalamidad. Kaugnay po niyan, makapapanayam natin mamaya, no? Ang isang representante ng Mayor's Office. At tabayanan po natin yan, maya-maya lamang. Siyempre pa, alam nating interesado rin po ang ating mga tagapakinig na makinahog at makialam sa ating programa ngayong gabi. Kaya't maaari po kayong makisali sa pamamagitan po ng inyong pag-text sa ating mga smart and token text subscribers. Mag-text lamang po sa numerong 0998-169-0597. At para naman po sa mga Globe at TM subscribers, maaari po kayong mag-text sa 0906-162-0597. Inuulit po natin ang mga numerong pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe 0998-169-0597 para sa mga gumagamit ng Smart at Talk and Text, at para naman po sa mga gumagamit ng Globe at TM 0906-162-0597. Lahat po ng yan sa loob lamang ng isang oras na programa ng Komunet. Ito po ang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Susunod na ang Bangsamoro News Update, makalipas ang ilang paalaala. Tinig ng Kapayapaan. Ate Jo, gusto kong bumoto sa 2016 Bangsamoro election kasi 17 years old na ako ngayon at 18 na ako next year. Ano ang gagawin ko?
amin, pumunta ka lang sa pinakamalapit na tanggapan ng Comelec at magparehistro upang makaboto sa 2016 Bangsamoro election at magdala ka lang ng legal credential tulad ng valid ID o di kaya birth certificate. Magparehistro na ngayon sa Comelec upang makaboto sa 2016 Bangsamoro election. Ang voters registration ay hanggang October 2016 lamang. Ang pagboto ay karapatan ng bawat mamamayan. Ang paalala nito ay natin sa inyo ng Ulawaning Multimedia Network o Comelec. Tatay, bakit tatlo po ang ating basurahan at may mga label pa? Anak, kailangan natin yan dahil nag-segregate tayo ng basura. Ano pong ibig sabihin ng segregate, tay? Ganito yan, anak. Ang pag-segregate ng basura ay yung hiwa-hiwalay tulad ng mga balat ng saging para yan sa mga nabubulok at ang balat ng candy at para naman sa hindi nabubulok. At ang mga plastic at lata naman ay pwedeng mabenta. Solid waste management, make it a way of life. Ang impormasyong ito ay natid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o Comelec. Imig ng Kapayapaan. Nakatutok pa rin kayo sa aming programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Oras po natin, 6 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi Philippine Standard Time. Susunod na ang Bangsamoro News Update. Balita Bangsamoro. Sa ulo ng ating mga balita, hinihinalang drug pusher patay. Konsultasyon ng BBL, pinaunlakan ng Kongreso sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Multi-stakeholder convergence on ka-BBL education matagumpay. Mga scholar ng UP Agricultural School nagbulong. Yonipad Basilan nangampanya sa ilang barangay ukol sa darating na butuhan ng UBJP. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hinihinalang drug pusher patay. Alamin natin ang detalye mula kay Aldren Alfonso. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Philippine National Police o PNP Pulumulog, South Cotabato hinggil sa pagpatay kay Abdul Nasir Rampao alias Bad Boy. Kinikilalang leader umano ng mga drug pusher sa barangay Kitel, Pulumulog, South Cotabato. Ayon sa pulisya, matagal nang pinaghahanap ng batas si Bad Boy dahil sa pagbebenta ng gramo-gramong Cebu sa kanilang lugar. Nasasangkot din si Bad Boy sa kasong murder, kidnapping, holduping at iba pa. Kung matatandaan, nagkabulagtang pinaril ng hindi pa nakikilalang lalaki si Bad Boy sa harap ng iting restaurant Bexia sa lungsod ng Kitel, Pulumulog, South Cotabato nitong Disyembre 31 ng nakalipas na taon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ng pulisya kung sino ang suspect sa pagpatay kay Abdul Nasir Rampao alias Bad Boy. Para sa Bangsamoro News Update, Aldrin Alfonso, nag-uulat. Konsultasyon ng BBL, pinaunlakan ng Kongreso sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Para sa detalye ng mga balita, narito si Irene Samayatin. Pinaunlakan ng Kongreso ang konsultasyon ng Bangsamoro Basic Law o BBL sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Isa dito ay ang bayan ng Iligan noong November 28, 2014. Kasabay na rin ang lalawigan ng Lanao del Norte na idinaos naman sa lungsod ng Tubod. Idinaos din sa lungsod ng Marawi ang nasabing konsultasyon noong November 27 sa Cagayan de Oro City. Noong November 29 naman, noong nakaraang taon. Naging panauhin si Congressman
Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City sa lahat ng nasabing konsultasyon na siya rin ang chairman ng BBL Committee sa House of Representatives. Sabi ng observer ng Bangsamoro Transition Commission o BTC, ang konsultasyon ng Iligan ang may pinakamahabang oras ng pagdinig sa lahat ng nasabing mga konsultasyon. Para sa Bangsamoro News Update, Irene Samayating nag-uulat. Sa iba pang balita, multi-stakeholder convergence on BBL Education Batagumpay. Ang detalye mula kay Malin Gungo. Tagumpay ang idinaraos ng multi-stakeholder convergence on celebration of tri-people's kinship, solidarity and appreciation of peace gains sa Maros Cocina, Iligan City, buwan ng December 3 noong nakaraang taon. Dinaluhan ito ng iba't ibang sektor, CSOs at non-government organization. Naging panauhing tagapagsalita si Bangsamoro Transition Commission member GPH MILF Peace Panel, Antonio Kinok at si Mindanao Historian and Peace Expert Professor Rodi Ompong Rodil. Bawat kultura ay may tagapagsalita, si Sultan Samarawi of Executive Director Rido Incorporated, Abdul Hamidullah Atar para sa kulturang Moro. Si Commission of Interreligious Dialogue, Reverend Father Rodolfo Galimsoga naman ay para sa kulturang Kristiyano. At si Dato Arturo Conto para naman sa indigenous people. Ayon kay Kinok, kailangan magtulungan sa pagpangampanya laban sa Bangsamoro para sa pagkakaisa at kapayapaan ng isang bagong gobyerno na tatawaging Bangsamoro. Para sa Bangsamoro News Update, Malin Gungop nag-uulat. Sa iba pang balita, nagpulong naman ang mga estudyanteng scholar na UP Agricultural School nitong Huwebes, January 8, 2015, na ginanap sa UP Agricultural School Social Hall. Ayon naman sa UAS or UP Agricultural School at Committee Chairperson, Vice Herasali Kadakan, hindi pwedeng dalawang scholar na isang estudyante dahil bawal umano ito sa batas. Sinabi din ni Kadakan na maaring umanong makasuhan ang sinumang estudyanteng mayroong dalawang scholar. Kabilang naman sa mga estudyanteng scholar na dumalo sa nasabing pagpupulong ay ang MAGPIS, CHED ARMM at Region 12, National Commission on Indigenous People o NCIP, Vice Mayor Platon Scholar, Local Government Unit, DATBAT Scholar, Barangay Scholar, Sataya Dance Troupe, Child Fund Scholar, UP Agricultural School Teachers and Employees Scholarship. Napagkayarian din sa nasabing pagpupulong na magkakaroon ng get-together party na gagawin naman sa January 24 to 25, 2015. Para sa dagdag ng ating mga balita, Unipad basilan ng kampanya sa ilang barangay ukol sa darating na butuhan ng UBJP. Para sa detalye ng mga balitang ito, Amin Sarabel, pasok! Nangampanya ang Unipad Basilan sa ilang sa mga barangay ng Muhammad Ajul, Basilan Province nitong January 3, 2015 na sana sa darating na botohan sa 2016 ay mananalo ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Pinahayag at pinaintindi sa mga komunidad ng Muhammad Ajul ang nilalaman ng BBL. Mga matatanda sa naturang lugar ay todo suportado kahit ang karamihan sa kanila ay hindi pa masyadong naiintindihan ang nilalaman ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon pa kay Unipad Executive Officer Mu'min Lamla, ang pangangampanya nila ay hindi lamang magtatapos sa naturang lugar. Pupuntahan pa nila ang mga liblib na lugar sa Basilan para lang mapalakas ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP at may panalo ang partidong ito sa darating na botohan. Mula dito sa Basilan, ako si Amin Kalam Sarabil, nag-uulat. Yan ang mga balitang nakalap ng komunidad sa loob at labas ng Bangsamoro communities. Ako po si Noraline Bilwal. Ito naman si June Enriquez. Balita Bangsamoro.
Welcome back mga kaibigan sa programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan na napapakinggan lamang dito sa DXMS Radyo Bida. Oras po natin, alas 7:15 ng gabi, Philippine Standard Time. Sa punto pong ito ay makakapanayam natin mamaya, recorded ang ating panayam kasamang June sa ating naimbitahang guest na si Engineer Franklin Pool. Yun po, Nor, ipagpaumanin po natin sa ating mga tagapakinig na hindi siya makakasipot dito sa studio, pero hindi pa rin tayo bitiin kasi nakuna natin siya ng tape interview, no? Ng isa sa ating mga energetic na mga reporters, si Ju Daod, ha? So, sa maya-maya lamang, no, papakinggan po natin ang isang tape interview kay Engineer Franklin Pool, ang DRRM head ng Cotabato City. Oo. Tama kayo dyan, kasamang June, sa pamamagitan po na ating recorded interview kay Sir Franklin ay malalaman po natin, mga kaibigan, kung ano po ba ang paghahanda ng Disaster Risk Reduction Management Council o DRRM. I think ready na yung ating technician para mapakinggan na po ng ating mga tagapakinig ang ating recorded interview sa DRRM head ng Cotabato City na si Franklin Pool. Sa mga area, nasa lulalim talaga sila. Yung tamang area na yan, from mother to 5. Poblasyon 1, Poblasyon 7, Poblasyon 2, Poblasyon 3, Bagwa 1, Kamuntaka,
yung USCID, tapos maraming iba po, house aid, EU, minsan meron tumutulong po sila pag may mga project po sila dito. Then, ano po yung ginagawa natin sa person na paghahanda sa darating pa na kalamidad? So, ang ginawa po namin ngayon, nagkaroon po muna kami ng partnership, coordination, collaboration.
maraming sundalo po dito sa loob at sa mga pulis. So, di ba dapat Maraming security. So, maraming salamat, sir. yun lang po. Si Johara Daon, yung pangalan niyo, sir. Engineer Franklin po, ma'am. Ako ang acting officer lang naman ako ng Okay, so pasalamatan po natin si Engineer Franklin Poole kahit sa type interview ay napakinggan natin siya. Para sa paglilinaw, pakikinggan natin mamaya ang isang special summary report ni kasamang Joe Daon. Tama kayo dyan, At sa kaalaman po na ating mga tagapakinig, ang inyo pong napakinggan ay recorded interview ni Johara Daon sa Disaster Risk Reduction Management Council ng Cotabato City, Franklin Poole. So yun po yung napakinggan ninyong interview kanina. So marami pa tayong dapat abangan kasamang June sa pagbabalik na ating programa. Tinig ng Kapayapaan. Pare, bakit patuloy ka pa rin pumuputo ng mga kahoy dito sa Mubas? Alam mo naman pare, kaya ng buhay ngayon, ito na ang kinubuhay ng ating pamilya. Kung ako sa'yo pare, maghahanap lang ako ng ibang pagkakitaan dahil nakakasira yan sa ating kalikasan. Suportahan ang tree planting program ng inyong lokal na pamahalaan para sa reforestation upang maiwasan ang pag-init ng mundo at climate change na siyang dahilan ng maraming bagyo. Ang impormasyong ito ay natid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o COMUNET. Naku, Fatima, kabuanan mo na pala? Oo nga ngayong buwan na. At hinintay ko na lang ang due date. Bakit di ka pupunta sa birthing clinic o di kaya sa hospital? Huwag na. Dito na lang ako sa bahay mga anak. At sa traditional hilot na lang ako magpapa-assess. Ano? Bakit naman? Hindi mo ba alam na bawal ng panganganak sa bahay? Ang panganganak sa bahay ay mahigpit lang ipinagbabawal ngayon. Ito ay base sa Administrative Order 2008-0029 na No Home Birthing Policy passed by former President Gloria M. Arroyo. Ito ay upang mabawasan ang mortality rate. Ang impormasyong ito ay natid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o COMUNET. Tinig ng Kapayapaan. Nagbabalik po mga kaibigan ang programang Bangsang Oro ngayon, Tinig ng Kapayapaan, 7:29 ang ating oras at ngayon naman ay mapapakinggan natin ang mga opinyon ng mga mamamayan hinggil sa kung gaano na ba kalawak ang kanilang kaalaman sa disaster preparedness. At narito po ang kanilang mga sagot. Unang-una po ma'am, sa ibaw po, pag sa lindol po, kailangan po ng nasa safety na halimbawa, kung may mga bagay na dapat iwasan, yung nasa halimbawa, ang bahay mo ay concrete, dapat nasa pagtapak ka lang sa sahig, halimbawa ganun. Kung may lamesa ng video, alam mo na malakas, pwede ka rin magpasok doon sa ilalim niya. Protection lang yun para halimbawa, kung matumba, kung ano mang matumba, at least hindi ka matumba, yun, makaiwas ka rin. Tuwing darating ang baha, pala ang una-una ko pong gagawin ay kailangan lagi ako naka-imbak ng pagkain. Pupunta rin po kami sa may evacuation center kung saan po walang tubig, walang baha. And then, nandyan po yung mga kailangan naka-impact na, naka-equip na yung kakailanganin, mga flashlight, nandyan yung mga banig, unan, tapos konting extra ng damit. So, yun, kinakailangan talagang may pagkain. So, kami dito sa lugar namin na palaging dinadaanan ng bagyo,
Kailangan talaga namin mag-prepare ng mga flashlight, mga pagkain. Kaya itong radyo namin medyo luma na, ibinibilhan talaga namin ng battery para makinig dito at malaman namin kung ito bang lugar namin talagang dadaanan ng bagyo para mailikas ko na yung aking mga pamilya. Ang signal doon, pag malayo na ang tubig, darating yan, may bumabaril doon sa kapitan. Yun ang signal namin doon. Pag magbaril ka na ng 5 times, ibig sabihin, alisan na. Yun na ginagawa. Itong pagbagyo ng Ruby, hindi parating pa yun siya. Sinabihan ng mga tao na pag itong oras na ito darating, pwede na tayo umalis. Kaya nag-prepare lang kami kung saan kami pupunta, anong pwede namin dadalhin. Magdala kami ng mga gamit, mga pagkain, mga ganyan. Kasi mahirap sa evacuation center. Mahirap. So pag umalis ka ng bahay, kailangan mayroong isang tao na pwede matira doon. Tinig ng Kapayapaan. At yan ang mga opinyon ng masa hinggil sa kanilang kaalaman sa disaster preparedness. Kung kayo ay may gusto iparating sa programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mag-text lamang sa numerong 0998-169-0597 para sa mga gumagamit ng smart at para naman sa mga Globe at TM subscribers 0906-162-0597. So, iuulit ko po. Mag-text lamang sa numerong 0998-169-0597 para sa mga gumagamit ng smart at para naman sa mga Globe at TM subscribers 0906-162-0597. Tinig ng Kapayapaan. Samantala, narito naman ang ilang mga text messages na ipinadala sa programang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Mula kay friend ng UP Maguindanao, nakikinig kami dito sa UP. Nagpapasalamat kami dahil may dagdag kaalaman na kami sa paghahanda kung may kalamidad. Fio Bagi Mauyag. Fio, pinungalo, dagdabigong upianan. Another one from Kidapawan City, kasamang June. Madalas daw silang binabagyo. Kaya nagpapasalamat daw sila sa Kidapawan dahil sa tulong ng local government na binibigay nilang sa pamamagitan ng information education campaign yung or di kaya yung IEC ay meron silang mga dagdag kaalaman. Okay, so meron pong nag-text sa atin dito, no? Galing kay Babylin Samayati. Pakibati ang Samayating family dito sa Dato Piang, Maguindanao dahil ang lakas ng signal nyo dito sa lugar namin. Maraming salamat po sa mga Samayating family. Eto pa. Hello Ate Nors and Kuya June. Hanapan mo naman ako dyan ng ka-textmate. Ako, naghahanap ng ka-textmate ha. Kasi kaka-break ko lang. Naku, kaka-break lang daw kung ano ng kanyang girlfriend kasawang June. Ang aking number ay eto. Eto po sa mga naghahanap ng textmate na nakikinig. Eto po ang number 0906-55-52315. Ako pala si Jason ng Matanog. Hello po sa mga tagang Matanog. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At meron pang iba, no? Magandang gabi. Napakalakas talaga dito ang programa ninyo na Bangsamoro. Dito sa Parang Cotabato City. Pakibati naman ang family ko dyan. Parang Maguindanao. Oo, parang Maguindanao. Yun. Okay, so, yan, no? Ama po, ano yun? Ano ba ito? Anong lingwahe ito? Bago ito sa akin eh. Nako. Pinapahirapan tayo ng ating mga texter, ha? So, ama Yeah. po,
Tama ba? Baka mali naman yung pagkakabigkas natin, ano? Pero ito yung base sa tinext ng ating texter. Okay. Correct me if I'm wrong sa mga natin, tagapakinig. Tama ba ito? Ama, Popo at... Okay. Okay, so ito po, no? Ama, Pupo at Ina Mariam. At sa kapatid ate ko dyan na makulit. Like Baby Girl, si Raisa, Puto, Ate Norse. Ito. Bago kasi sa atin, no? Bago kasi sa atin ang mga lingwahe ito. Ano na lang, no? Salamat na lang po sa inyong pagkikinig dyan. Eto pa, text naman mula kay Ma'am Johara Daod. Inaanyayahan po natin ang mga Bangsamoro at tagapakinig sa Cotabato City na lumabas at magparehistro para sa darating na plebiscito or plebiscite. Pumunta lamang po sa Comelec Center sa harapan ng Cotabato City State Polytechnic College o CCSPC at doon magparehistro. Another one, text pa rin mula kay Joe Daod. Hi and hello. Happy listening po sa mga relatives at friends daw, kapitbahay at mga guro at mag-aaral ng ICRA Foundation Academy. Former ICRA Academy of Mindanao Incorporated. Ang address daw po nito ay sa Purok Tabanga, Lugay-Lugay Extension, Bagua 1, Cotabato City. Particular daw po ito sa likod ng Tanghal Housing. Hello po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Tinig ng Kapayapaan. Okay. Kasama nyo, balik po tayo, no? Dito sa Bangsamoro. Tinig ng Kapayapaan. Kunin po natin, no? Kunin po natin ang paglilinaw, no? Sa isang special summary report doon sa isang tape interview, no? Na nangyari kanina kay Engineer Franklin Poole na siya ang chairman, no? Siya ang chairman or Disaster Risk Reduction and Management tawag nito, officer ng Cotabato City, no? Department head. Tama ka dyan, ano? At kaugnay niyan, syempre, dahil ang nakapanayam kanina ay ang isa sa ating mga reporter na si Johara Daod. Kaya magbibigay ng karagdagang informasyon si Johara Daod. Opo, kasamang Nor. Ating nakapanayam kaninang umaga si Engineer Franklin P. Pool, ang head ng DRMM City Hall Office. Bigyan natin ng konting emphasis or summarize ang panayam natin sa kanya. Kung saan, binigay niya ang mga lugar o mga barangay sa Cotabato City na tinututukan nila o binabantayan tuwing may kalamidad. Nandyan po yung Mother Tamuntaka, Tamuntaka 1, 2, and 5. Nandyan rin po yung Mother Poblasyon, Poblasyon 1, 2, 3, and 7. At sa bandang may Bagua 1, Lugay-Lugay. Sa Lugay-Lugay po yan banda. At ang Kalanganan na rin, RH 3 and 6. So, ayon sa kanya, mga binibigay nilang tulong sa mga constituents, mga pagkain, dilata, bigas at mga gamot. Para naman sa katawan nila, may nagbigay din po ng mga malong, damit. Yan po ay galing sa mga NGOs, galing sa Health, KFI, MOSIP at MyroEye. Nandiyan din po yung international NGOs natin, yung UN, AUSAID, and EU, European Union. Tinanong po rin natin siya kung anong mga preparations nila sa darating pang mga sakuna o kalamidad. Nakikipag-partners din sila, sabi niya, partnership, nandiyan yung partnership nila, coordination, collaboration, kung saan sila papasok. Binigyan din niya ng linaw yung mga nangyaring lindol ng taong 1976, kung saan maraming mga gusali ang nasira, gaya nung sa El Manuel ngayon, dating Harvardian College. Kasi daw po yung lupa ng Cotabato ay malambot.
Nasabi rin niya po yung mga man-made calamity gaya ng mga bombing na nangyari sa harapan po ng katedral, sa Bureau Station, sa may funeral, sa highway. Pero meron din naman silang ginagawang safety measures. Nakikipag-unayan po sila sa ating mga kapulisan at militar. So, yun lang po muna sa ngayon. Balik sa iyo kasamang Norm. Ayun, no? Medyo nakakalungkot pakinggan yung malambot ang lupain, no? Ng Cotabato City. Tama ka dyan. So kapag malambot ang lupa kasamang June, so ano ba ang mga tawag dyan na hindi pwedeng ipapatayo, di ba? Usually kapag malambot yung lupa, di ba, hindi pwedeng masyadong matataas yung mga building. Kailangan talaga merong zoning, no? Na sun and danger zone dito sa Cotabato City. Para huwag nang papatayuan ng mga gusali. Oo. At doon naman sa ating mga sa People's Voice, no? Yung disaster preparedness, iba-iba ang kanilang mga estilo. May nagpaputok ng baril. Oo, tama ka dyan. So, nasabi kanina na kapag nagpaputok na daw ng baril si Kapitan, ibig sabihin, kailangan lumikas na. Diba? Ayun, no? So, iba-ibang estilo yun, no? So, yun po, ang mga tagapakinig po, marami po tayong natutunan dito sa ating palatuntunan. Tama kayo dyan, ano? Kaya sa iba pang mga balita at ilang trivia patungkol sa mga disaster na nangyari, so mayroong ibabahagi, ano, ang ating mga kasama at ating ibabahagi sa ating mga tagapakinig ang iba pang trivia. Matapos lamang ang isang report mula kay Johara Daud patungkol naman ito sa proklamasyon ng MILF United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Para po sa special na balita, ito po si Johara Daud. Proklamasyon ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ng kanyang partido, ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP ay matagumpay na naidaos. Inulunsad ng malakihang pagtitipon ng Moro Islamic Liberation Front sa Camp Darapanan noong ika-23 hanggang 25 ng Disyembre taong 2014. Mahigit 120,000 katao ang dumalo mula sa iba't ibang sektor at tribo ng Bangsamoro. Kabilang din sa dumalo ay ang mga traditional politicians ng iba't ibang munisipyo at probinsya, representante ng non-Muslim sa katauhan ni Attorney Mary Ann Arnado at sa iba't ibang tribo ng indigenous people gaya ng Manobo, Tiruray, Subanon at merong pang iba. Ayon sa mga volunteers, ang pagproklama na nag-iisang partido ng MILF o UBJP ay una sa kasaysayan ng Bangsamoro. Layunin ng pagtitipon ay upang ideklara at iproklama sa madla ang MILF United Bangsamoro Justice Party at ang bawat membro ng partido. Ang slogan nito ay isang partido, ang iyong partido at ang ating partido. Ito po. Uli, si Johara Daud, balik sa iyo, kasamang Norm. Thank you so much, kasamang Johara Daud, sa napaka-espesyal na balita. Tinig ng Kapayapaan. Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa DXMS Radio Vida. Oras po natin, 7:45 ng gabi. At syempre, ito pa rin ang programang Bangsamoro, Tinig ng Kapayapaan. Eto, ilang tips naman ang ating alamin at yan po ay ihahatid ng ating kasama, no? Ang tips na ibibigay or trivia, trivia na ihahatid sa atin. Muling nagbabalik si kasamang Johara Daud. Ito po si Johara Daud para sa trivia nating ngayong gabi. Alam niyo ba, madlang tagapakinig, ayon sa head ng DRRM, sinasabi ang lupa sa Cotabato City ay malambot. At kung maaari ay hindi daw advisable magpatayo ng 4 to 5 stories na gusali o mahigit pa dito sa area ng Cotabato City. At ayon pa rin sa kanya, lumulubog ng 3 cm kada taon ang lupa dito.
dahil nasa below sea level tayo. Karagdagan niyan, taong 1976 ay niyanig ng napakalakas na lindol ang Cotabato City at ang karatig lugar nito. Ang mga lugar naman sa mga tabing dagat, gaya ng Linan, Dimapatoy, Kosyong at iba pa ay tinamaan ng tidal waves at marami rin ang namatay sa parehong taon din ng 1976. Alam mo ba, kasamang Nor, yan po ang aking kapanganakan, 1976. Maraming namatay, pero yun, napalitan din maraming ipinanganak. So, balik sa'yo, kasamang June. Okay, maraming salamat, Johara, no? Doon sa trivia mo, nakakakilawot. 3 centimeter. Kada taon, lulubog ang Cotabato City. Balik sa'yo, Nor. Thank you sa trivia na inihatid sa ating ni Johara Daod. At ngayon naman ay eto na yung ating feature patungkol sa Sakunao disaster ay isang panawagan ng sangkatauhan o humanity sa nababagong panahon. Ating nalaman na ang Sakunao disaster ay laganap lamang sa northern part ng ating bansa sa mga dekadang nakakalipas. Ang Sakunao disaster ay maaaring natural o gawa ng tao o man-made. Kung ating pag-uusapan ang natural na disaster na dumating sa bansa natin, ito ay ang mga bagyong dulot ng pag-iiba ng klima at umiinit na panahon dulot ng sobrang polusyon ng carbon gases na sumisira ng ozone layer. Ang mga bagyong dumaan sa ating bansa tulad ng Ondoy sa Luzon, Sendong at Pablo sa Mindanao, Yolanda at Senyang sa Visayas ay sumira ng buhay at ari-arian ng hundreds of millions of pesos at umabot pa ng bilyones ang dulot ng pagkasira kung pagsamahin natin ang buong 3 taon. Tama ka, Nor. Dagdag pa dyan, tungkol naman sa sakuna na gawa ng tao, ito ay hidwaan o conflict ng hindi pagkakaunawaan ng mga prinsipyo sa iba't ibang kultura dulot ng hindi magandang kasaysayan, bunga ng pananakop ng mga banyaga. Ang iba namang dahilan ng problema ng hidwaan ay ang di pagtupad ng mga kasunduang pangkapayapaan gaya ng nangyari ng Moro National Liberation Front, MNLF. Isa rin dito ay ang pagtiwalag ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter o BIFF sa Moro Islamic Liberation Front o MILF dahil sa kakaibang bitbit na prinsipyo tungkol sa patuloy na pag-uusap ng pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas. Tungkol naman sa kriminalidad at terorismo, ito ay responsibilidad na ng gobyerno upang sugpuin ito. Ang paghahanda o preparedness ay nakapaloob sa mandato ng Republic Act 10121 o tinatawag na Disaster Risk Reduction and Management o DRRN na may 4 na tungkulin. Ang mga ito ay ang preparedness, mitigation, response at rehabilitation. Sa lahat ng mga sakuna o disaster, iisa lamang ang patutunguhan ng taong bayan, ang pagkasira ng kalikasan, buhay man at ari-arian. At kung paano natin matulungan ang ating mga sarili tuwing may sakuna, kailangan lamang paghandaan. At bago po tayo magpaalam sa ating mga tagapakinig, June, magbabahagi tayo ng ilan pang mga awitin matapos lamang ang ilang paalaala. Naku, Fatima, kabuano? Ana, nanganak ka na pala? Oo, Maria, nitong nagdaang araw lang. Napa-newborn screening mo na ba yung baby mo? Hindi pa nga eh. Linda, dalhin mo na yan sa hospital dahil makover naman yan ng PhilHealth. Dalhin sa health center o hospital ang inyong bagong silang na sanggol para mapa-newborn screening. Kailangan sumailalim sa newborn screening ang mga bagong silang na sanggol para malaman ang abnormalidad. Dito madidetect kung may depekto sa utak, hindi makapagsalita at kung may problema sa pagdinig ang isang bagong silang na sanggol.
Ang impormasyong ito ay natid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o COMUNET. Manong Al, hindi mo ba anak yung nagmamaneho sa tricycle? Wala akong magagawa. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, tumutulong siya sa amin ng kanyang nanay. Kaya hayat at hindi na rin siya nakapag-aral. Hindi mo ba alam na maaaring masira ang kanyang kinabukasan? Huwag hayaan ang mga bata sa paghahanap buhay, lalo na ang mabibigat na trabaho. Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o COMUNET. Napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dahil kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga anuing nating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating maabutin. Upang kung tayo pumanaw man sa iwang langit, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagmanaw, sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulan na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay katak, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang
nagtagal, limot mo na ang iyong pinagmulan. Bakit nga ba ganito? Ang tao'y walang kasiyahan. At diyan nagtatapos ang ating programa, mga kaibigan, at sa aming mga masugid na tagapakinig. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa aming programa. At nakinig ninyo, no? Narinig ninyo ang mga awitin, no? Sa ating programa. Ang programa ito ay para po sa inyo. Hangan po namin na makapagbigay ng wastong kaalaman sa inyo. At nagpapasalamat din kami sa mga miyembro ng Comunet sa inyong mga contribution at aktibong pakikibahagi para sa ikatatagumpay ng ating programa. Sa ngalan ng iba't ibang organisasyon na bumubuo ng Comunet, ang Bangsamoro Center for Just Peace, Consortium o Bangsamoro Civil Society, Katuntaya Foundation Incorporated, Moro Women Development and Cultural Center, United Youth of the Philippines, Women United Youth for Peace and Development, IWATS, Mindanao People's Peace Movement, Regional Reconciliation and Unification Commission, IPDEV, DXUP Teleradyo at ng Mindanao Action for Peace and Development, at sa suporta ng GIZ at Forum CFD. Siyempre, ang mga nakaagapay po natin sa technical side, sina Ginoong Abdul Mohamed Talib, kasama si Miss Malin Gungob. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga reporter at ang ating program director na si June Enriquez. Ako po si Noraline Bilwan. Ako naman po si June Enriquez. Ito po ang Bangsamoro ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Samahan niyo kami sa susunod na Webis, dito pa rin sa DXMS Radyo Bida. Fiyok Lungonon, Bravio Bagi. Mapia Magabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Bangsamoro.